Ka Eduardo Manalo will go down in history as one of the best religious leader of our time. Naniniwala ho tayo dyan. Alam po natin na yung isasagawa nilang prayer rally is talagang pong pagpupulong at pagsasama po para sa ikagaganda naman po ng bansa. Wala naman pong Wala yan. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Hindi nila ma-disqualify. That's the agenda. She has to be politically eliminated or physically annihilated. Naku, abangan nyo lang ho mga kababayan, merong sasalansanin itong si Atty. Salvador Panelo dyan sa programa niya na problema nyo. Itawag kay Panelo sa SMNI. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At kung inyong mamarapatin at pagbibigyan nyo si PH Update, pakishare na rin ho ang ating video. Ayun na nga mga kababayan, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Gusto kong umpisahan ang ating talakayan, kasi ho mga kababayan, sa mga nakalipas na buwan, naalala nyo ho ba yung pabanal-banal dyan sa mga komite sa House of Representatives? Kung ikaw talaga gusto mong magkaroon ng kontribusyon sa iyong bansa, ganito ang kailangan na gawin, di ba? Kagaya ho ng ginagawa nitong si Ka Eduardo Manalo. Wala ho siyang kinikilingan kung sino man. Kumbaga, nandun lang siya sa gitna, nandun lang siya sa tama, kung ano yung makakabuti sa bansa, kung ano ang sinabi ng presidente na sinuportahan nila. Eto ho, when you're just a low-key, low-profile executive minister of your religion, but you're helping change the path of your country for good. Yan ho ang ginagawa nitong si Ka Eduardo Manalo. Pero yung isang, kung makapagsalita dyan sa mga hearing sa House of Representatives, akala mo kung sinong banal. Meron pang pa-quote-quote sa Biblia. Di ba? Meron pa ho siyang pa ganon-ganon. Aso lang naman ho pala siya ng mga makakapangyarihang politiko. Yun ang problema natin dito no? Etong si Ka Eduardo Manalo, simple lang. Low-key, hindi maingay sa social media, pero pagka nagsalita, pinapakinggan. Kaya ho mga kababayan, yung mga religious group ngayon, meron hong bali-balita. Meron ho tayong nabalitaan na kung saan, sasali diyan sa gaganaping panawagan ng mga kababayan nating iglesia kaugnay doon sa mga pronouncement nitong si President Marcos Jr. Kumbaga, i-echo ho nila yung mga sinabi nitong si President Bongbong Marcos para marinig ng mga nagbibingi-bingi ang government official dyan sa House of Representatives. Ka Eduardo Manalo will go down in history as one of the best religious leader of our time. Naniniwala ho tayo dyan. For helping fight against the morally corrupt of our country. Palakpakan ho natin itong si Ka Eduardo Manalo. Again, di ho tayo kasapi ng INC. Di ho tayo, pero tayo ho inabilib. Madalang lang magsalita, maglabas ng posisyon sa politika. Pero makikita ho natin yung pagiging gitna nila sa mga ganitong klaseng usapin. O alangan naman magalit yung mga mga Marcos supporter. O sinang-ayunan lang naman ho ng INC yung sinabi nitong si President Marcos. Alangan naman magalit yung mga DDS. Yung magiging resulta ng panawagan maititigil yung mga kabalbalan na gusto nilang gawin dito kay BP Sara. Di ba? Dito sa issue, sa totoo lang, tama yung sinabi ng saganang mamamayan. Ang hirap humanap ng middle ground sa pag-uumpugan ng dalawang malalaking bato na to. Pero itong si Ka Eduardo Manalo, siya lang ho ang nakagawa niyan. Kaya sobrang bumilib tayo noong narinig natin yung, yung balita na yan. Sa beses pa, palakpakan natin itong INC, no? Napakaganda. Nakahanap po sila ng gitnang pwesto sa lahat ng ingay at kaguluhan na to. Heto ho mga kababayan, no? Kung kanino man aso to, pakitali nyo na, nakawala na naman. Too bad for Sara Duterte because of her sense of impunity ever since she was mayor. She thought that she could get away with anything. Tigilan mo yan, tamba. Oy, kanino ba aso to? Nakawala na naman, itali nyo nga. Kumakahul na naman, Wala kasing pumapansin sa kanya. Ang tanong ko lang naman dito,
former Senator Antonio Trillanes. Bakit hindi ka sumama doon sa filing ng impeachment laban dito kay VP Sara? Kasi, imbis na mapaganda, baka mapasama pa. Kasi, wala kang kredibilidad. Pagka nakita ka ng sambayan ng Pilipino, naku, yung sundalong kanin, ayun, no? Pag nakita ka ng mga Pilipino, naku, yung mga nagharap ng mga witness sa Senado, tapos maya-maya, binawi nila yung kanilang mga testimonya. Ano bang kredibilidad mo sa sambayan ng Pilipino? Naku, yung nagpo, tapos nakarinig lang ng yabag ng mga sundalo, sumuko. Anong kredibilidad mo, sir? Nagtatanong lang naman tayo. Wala ka sa lugar para magsalita ng ganyan. Wala ka sa lugar. Kung sense of impunity, naku po, sir, ang hiling niyong magbato ng kung ano-anong putik sa mga kalaban niyo sa politika, pero yung tae na nasa pagmumukha niyo, hindi niyo makita. Putik yung binabato sa mga kalaban nila, pero sila hinababalutan ng tae. Mantakin niyo yun, mga kababayan. Di ba nakakalungkot ho? At ito pa ho ang nakakalungkot dito. Akala nyo yan lang ho pag-uusapan natin. Ito ho, mga kababayan. Pag ang mga nasa itaas walang humpay ang pamimigay ng ayuda, yung ayuda mentality nagiging kultura na ho, mga kababayan. Diba? Tingnan nyo ho ito, mga kababayan. Shout out, hindi ko binabanatan itong si Governor Boboy Hamor, ha. Sino man, saan man itong teka lang ho, mabilisan lang, ha. Boboy. Ito si Governor Boboy Hamor. Eto, ay naku. Taga ano pala to Governor. Governor ho siya ng wait lang ho, ha. Alam ko ayaw ng ganito ng mga kababayan natin, Hamor. Sorsogon, naku, palakpakan natin itong sigo, maagang namigay ng pamasko, walang problema dyan. Pero pagka ikaw, isang politiko, at namigay ng ganitong pera, ang labas niyan sa mga makakatanggap, ayuda. Iba yung private individual na mamigay ng pamasko, ang tawag doon, aginaldo. Okay, kasi meron hong ano yan, kailangan nating, ang tawag dito, ma-distinguish yung ayuda at aginaldo. Ito, hindi ko sinasabing ayuda at hindi ko rin sinasabing aginaldo yan. Kasi kung ikaw government official, pagka ikaw namigay ng pera ng ganyan, mayroong mayroong benepisyo bilang politiko. Okay? Tama, mali. Ngayon ho ito, mga kababayan. Panuorin nyo ho ito at sabihin nyo sa akin, mag-comment kayo sa baba kung ano sa tingin nyo, ano ang nakikita nyo dito. Game. May music inaan na lang natin. Anong masasabi nyo dyan? Talagang kinindatan ni ating. Tindi. Yan Grabe Tag-100 mga kababayan. Sige. Sige, ganito na lang ho, mga kababayan. Kung ginagawa man to ni Mayor ay Governor ng mga naunang panahon, well, kudos sa kanya. Saludo, walang problema. Pero ngayong mga panahon na to, sa kaliwat kanan na pamimigay ng ayuda, tapos yung mga sa local government, dyan, yung mga gobernador, yung mga mayor, ngayong papalapit ang Kapaskuhan, walang humpay din ang pamimigay ng ayuda. Siyempre, paano mo nga naman marerendahan itong mga tao na to kung nasa Malacanang ka, di ba? Di ba? Kung ikaw mismo walang humpay din ang iyong pamimigay ng ayuda. Kung ano na lang nakikita nilang ginagawa nitong mga nasa taas, mga congressman, mga presidente, di ba? At habang namimigay ho yan ng tag-100, nasa likod. Nasa likod si gobernador, di ba? Kung ikaw, halimbawa, kay Manny Pacquiao nung mga naunang panahon, namimigay ng 1,000 sa mga pagkapasko, walang problema noon. Kasi, boksingero yan Tapos, hindi pa siya politiko ng mga panahon na yon. At kung yung kanyang ginagawa na yon, pagka malapit ang Kapaskuhan, binitbit niya
noong naging politiko siya. Ibang usapan din ho yun. Tradisyon niya na yun bago pa siya maging politiko. Kaya hindi ho yun nakaka-rimari, ika nga. Pero itong mga ganitong, again, di natin binabanatan ditong si Boboy Hamor, ha? Wala ho tayong pakialam dyan, okay lang yan. Pero dahil nakikita nila dun sa nasa taas, walang kung anumang kalamidad ang nangyayari dito sa insidente na to. Pero, pera. Saan galing yung pera? Wala na ho tayong pakialam doon. Bahala na ho si Governor doon sa pamimigay niya na yon. Ayun na nga mga kababayan, pakinggan na ho natin ang pagsasalansan nitong si Atty. Salvador Panelo. Game. Yun, game. Yung nabahaba ng nabasa mo, inuulit niya lang yung ating matagal na sinasabi sa programa natin na meron sa buwatan loyalist ng Pangulong Marcos Jr. at ang mga komunista. Iyo. Kitang-kita naman no, paano nagsimula pa lang na i-assault nila ang integridad ni DP Sara sa confidential funds pa lang yung umpisa pa lang Hindi ba sino ba ang unang nagtaas ng kanyang sandata laban kay DP Sara? Hindi ba yung mga nasa kaliwa? Sino yun? Kaliwa. Siyempre, hindi naman makakausad yun kung walang Correct. pagsangayon ng literato ng House of Representatives. At saka ngayong mga panahon na to, naririnig ho natin ang kanilang panawagan. Hindi na lang ho yung kay VP Sara, yung confidential fund ang pinupunan nila. Dapat lahat ng ahensya ay ayusin yung confidential. Ay, nakakatawa. Tama naman kaso dispalinghado pa rin Kasi sila magbe-benepisyo, may interest sila kasi sympathizer nila ng makakaliwa. Kung yung ordinaryong Pilipino na hindi kilalang sympathizer na makakaliwa, ang magsabi na dapat lahat ng confidential fund talakayin yan, walang problema. Pero kung kayo ho ay kilalang bilang sumaside dito sa mga makakaliwa na to, iba usapan yun. Kasi karamihan ng confidential fund na yan ay nagagamit para tugisin yung mga kaibigan. Representatives. Kaya doon nga nagsimula yun, hanggang ito na, matagal na rin natin sinasabi yung impeachment Dito sa programa natin, pag mapapansin mo, palaging nauuna tayo sa analysis na ginagaya ng iba. Pero yun si Bubi Tiglao, talagang Ako ginagaya ko lang. Isa ako sa mga manggagaya. Wala namang problema manggaya gaya-gaya lang naman talaga. Siyempre, idolo, di ba? Pagka idolo mo, ginagaya mo, ganun ho yun. Ganun ho. Kahit ano yun, pagka artista, pagka ginaya mo, ano ibig sabihin? Idolo mo. Idol, dapat tawag mo dyan, idol. Pagka itong si Atty. Panelo, ginaya ko, anong tawag doon? Idol. Di ba? So, alam nyo na. pareho ang takbo ng utak namin yan. hindi kami nagkakabihan. Pareho. Tamang-tama. Lalo pa, siya ay dating nandyan sa loob ng Partido Komunista. Mataas na opisyal yan. Kaya alam niya ang kanyang sinasabi. That's true. So, isa din sa nakikita motibo ni Tiglao kung saan, kung bakit nagkipagtulungan itong komunistang grupo at Atty. Sal, dahil daw sa pera. Pera-pera na lang ba Atty. Sal? Wala na yung prinsipyong pinaglalaban nila? Bakit? Nagkaroon ba ng prinsipyo ng panahon ng Sireno? Magandang punto yan, Atty. Sal. Kung meron nga bang prinsipyo? Mismo si isang senador ang nagbulgar niyan, di ba? Tumanggap din siya. Samantala, Atty. Sal, may mga bali-balita sa Kamara na mayroon daw signature drive para makakuha ng sapat na boto at maisulong daw yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Na I think hindi naman ikaw ay nagtataka na dahil matagal mo nang sinabi sa programang ito, Atty. Sal. Wala yan. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Hindi nila ma-disqualify. That's the agenda. She has to be politically eliminated or physically annihilated. Yan. May time pa ba, Atty. Sal? May panahon pa ba? Aba, kung gugustuhin, walang hindi may time. Palaging pwede lang. Palaging pwedeng hanapan ng time, gano'n, Atty. Sal. Talaga. May paliwanag naman ng isang dating abogado ng Presidente ng Pilipinas sa issue ng paghahanap na si Mary Grace Piatos. Kung ano ito, alamin natin sa balita ni MJ Monreal. Nagsabi na, Atty. Sal, di ba? Dadagdagan, i-elaborate pa na.
Alright. Merong mga nagsasabi, sabi niya, Attorney Panelo, yung confidential funds, baka tinutukoy yung intelligence funds. Pareho lang yun. Ang intelligence funds, ginagamit yun laban sa Estado. Ganon din ang confidential funds. Mas malawak na ang confidential funds. Bakit malawak? Sinasabi nila, paano ka ba nagkaroon ng paggasto sa mga medisina, sa mga furnitures? Confidential funds, talagang hindi ginagamit ang sentido komon na natural pag isang may malaki kang proyekto, talagang gagastos ka sa hotel, sa ice, furniture, sa vehicle, sa gasolina, sa damit, pati sa gamot. Maraming operative yan eh. Kaya kung magkasakit yan, saan mo kukunin ng pera papagamot? Doon din, Correct. doon sa budget para dyan sa operation na yan. Yan ang problema kasi, gaya na sinabi natin, agenda nila yan eh. Kaya, Exactly. ililihis nila, magkukunwa-kunwari sila. Kunyari, wala silang utak. Pero mayroong mga utak yan. Hindi sila may utak yan. Kapansin-pansin naman, Attorney Sal, yung mga galit sa Confi funds, yun daw kasi ang tinatarget ng Confi funds. Gaya ng sinabi mo, kalaban ng Estado. Iyon. Yun naman talaga ang layunin ng confidential. Correct. Oh. Yung mga nagagalit sa Kamara, mga kalaban ng Estado. Yung mga nagagalit sa At yung galit naman ho na yun, ginagamit nung mga galit kay VP Sara. So, galit kayo sa kanya, sige, banatan niyo siya, banatan yung confidential fund. Pero, habang gumagana ang proseso, pati ho yung mga ahensya, dapat naman talaga, kung talagang babakbakan nyo itong si VP Sara, pati yung confidential fund, lahat ng mayor sa buong Pilipinas. Pati confidential funds ng presidente, lahat, ombudsman, lahat, tirahin natin lahat. Wala tayong sisinuhin. Kaso ang problema, sininggle out ho nila itong sa presidente at gusto ng makabayan, dapat pati sa presidente at especially sa AFP. Kamara. Kamara. Kasama yun. Kung nila nagawa ng mga kongresista na paglabag sa saligang batas, kalaban na. O meron pa nga palang sabi, sir, sabi niya, yun namang pagbibigay ng pera doon sa mga tumatanggap, ano mo yun? Sikreto yun. Hindi naman mo ilalabas yun ng COA. Yan, hindi naman gumagamit ng sentido komon. Pag yan ay nailabas, anumang ahensya yan, pag nalaman ng tao dyan, lalabas at lalabas yan. Sigurado yan. Samantala, Attorney Sal, isusulong ni Pastor Apollo Siquibuloy ang pagwawakas ng sistema ng liquidation by certification sa Kongreso Ayun! bilang proteksyon Naku. sa pondo ng bayan sakaling mahalal sa Senado. Ani ang sistemang ito Mga kababayan, dumadami na ho yung mga kandidato na magsusulong na maibasura yung liquidation by certification na yan. Kaya naman, para doon sa mga kandidato na vocal, malapit na ho natin ilagay yung pagmumuka ng mga sinusuportahan nating senador sa ating screen. Konting panahon na lang ho sa January magi-start na ho tayo ng talagang bakbakan na pangangampanya sa mga kandidato natin. Kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. ang pinagmulan ng kawalan ng transparency Suportahan ho natin yung mga kandidato na talagang sinusulong na mabuwag na yung liquidation by certification na yan. at accountability sa paggamit ng kaban ng bayan. Attorney said that they only liquidate ang kanilang mga MOE through certification. Malapit ko nang iboto yung tagapagsalita ni Pastor. Doon sa mga abogado. Tumakbo na kayo sa Korte Suprema, kaya alam mo maniwala ka. Iba pag si Pastor ang magpapahayag ng kanyang mga programa. Hindi dapat na pigilan itong maman po sapagkat nakapiit ka, hindi ka pa convicted. So, sa ilalim na saligang batas, hindi ka dapat tatanggalan ng kapangyarihang magpahayag, lalong-lalo na kandidato ka. Mga abogado ni Pastor, sabihin mo sa mga lawyers, utak mo na sa Korte Suprema, questionin nila yan. They should seek the ruling of the court para lahat ng mga nakakulong na hindi pa naman nakukonvict, mabigyan ng
pagkakataon maipahayag ang kanilang mga plataforma de gobyerno. Yun. Mangyari niyan, yun ang lumabas. Sige na, gawin na yung yung expert legal opinion nitong si expert legal advice nitong si Attorney Salvador Panelo para doon sa mga abogado nitong si Pastor Kibuloy. Punta na ho kayo sa Korte Suprema para di ba? Para kahit paano ngayong eleksyon ang makapaglatag sa mga plataforma, iba ho yun, may dating yun pagka si Pastor Kibuloy na yung nagsalita, ibang usapan na yun, ika nga. Eto mga kababayan, lumipat ho tayo dito kay maraming nabitin kahapon. Maraming nabitin kahapon mga kababayan, kaya gusto ho nilang, sabi nila nabitin daw ho sila doon sa reaction natin. Yung iba naman sinasabi nila, pakisapak daw ng isang beses itong si Ortega. Huwag kayo masyadong violente. No, huwag niyong ganunin yung tao. Salita lang tayo. Walang sakitan. Huwag natin sapakain. Kawawa naman Saka hindi naman tayo violente. Hindi tayo violenting tao, hindi tayo nananakit. Hindi tayo fighter, lover tayo. Lover boy. Okay? Yan si Kong Ortega, malaki lang ulo niyan. Ortega, game. Maraming nabitin sa mga katangahan mo kahapon. Tuloy natin ngayon, game. Minsan may mga insidente sa lupa, sa ground, tapos sa ating karagatan meron din. So minsan di mo maiwasan mag-isip na are disconnected kasi nga may mga Kinokonekta ho yung kay VP Sara, China. Inutusan ni VP Sara, China, manggulo kayo sa West Philippine Sea. Ganon. Takot talaga mo. nung ang Yung nung kinakain niya siguro, walang nagpupunta sa taas hanggang baba. kakaroon tayo ng intense na debate sa mga press con sa West Philippine Sea is nakikita naman po natin na meron pong mga ibang kasamahan natin, ibang politiko na iba yung stand nila tungkol sa China. So, mahirap naman mag-assume na ganun. Kami nga okay lang na maging tanga kayo Di ba? Ano nga tayo, demokrasya tayo. Kung yung mga kababayan natin ayaw sa gera at gusto nyong gumera o kung ano pa man gusto nyong mangyari dyan sa West Philippine Sea, sa inyo yun. Di ba? Hindi na pala tayo demokrasya kung lahat na lang ng mga naratibo nyo, lahat ng nasa utak nyo, dapat pare-parehas kayo ng mga kasama nyo dyan. Hindi na kayo pwedeng tawaging independent thinker, di ba? Kasi gusto nyo, mga kasama nga namin dito, di ba? Ganito, ganyan. Loko-loko ka pala Pero hindi mo maiwasan mag-isip na baka nga, kasi nga bobo talaga nito. Pasensya na brad hindi ko laging sinasabi yung mga salita na yun, pero pagkaya ang sa West Philippine Sea, ikinonekta mo dyan sa nangyayari kay VP Sara. Wala akong kung hindi mo na iintindihan yung geopolitics na nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Huwag kang magbida-bida, brad. Manood ka muna kay Sastugan do sa SOT. Ako, hindi ko binababaran yan kasi hindi tayo expert dyan. Expert tayo sa pagbalagbag sa mga balbas nitong si Ortega. Ngayon, kung di ka expert sa sa geopolitics, manahimik ka na lang. Huwag mong i-connecta yung national politics sa geopolitics kasi dalawang magkaibang bagay yon. Yung interest ni VP Sara, walang pakialam ang China doon. Ang pakialam lang ng China, maukupa lahat ng lugar dyan sa West Philippines. Hindi yun ang pakay niya. Ang pakay nila, siyempre, kung meron silang makukuha dyan, interest ng kanilang bansa, ang isusulong nila dyan, yun talaga itutulak nila. Ngayon, yung interest ni VP Sara, wala silang pakialam doon. Tanungin mo yung mga driver ng mga bangka. Kilala niyo ba si Sara Duterte? Pagka sinabi nilang oo, may problema tayo. Baka hindi ka nga nila maintindihan Kasi hindi nagtatagalog yun. hindi. Ano ba dapat na? Sir, hingi lang din ako ng more details on the fellowship Ito, fellowship. dinner yesterday sa Sama ng dating ng mukha ni Ortega, parang walang tulog. Sabi siguro, ako sinalang na dito. Hindi pwede to. Asa si JJ Suarez? Asan tong si Kongon? Si Kongon wala na, bugbog sarado na siya. Kasi, ang mga argumento nyo, pang tanga. Kaya pagka nababanatan kayo, nag-iiyak kayo, di wag kayong magtanga-tangahan.
Malamang nagtatanga-tangahan lang ho yung mga yan. Alam naman nila kung ano yung tama at mali. Pinagpipilitan nila yung kabobohan na naratibo na pinagsasabi. Yung PH, kaya nagsalita si Barber sa mga banat niyong ganyan eh. O sige, kayo nang bahala. Kayo nang bumanat dyan. Palace. Ilang po ang mga umattend na congressmen? More or less, mga 200 Mga po. 200, around 200. And then may mga senador din po ba? Ano Wala. pa po yung no Mga senators? kong lang. And then sabi ninyo parang kabaligtaran yung nangyari dun sa Opo. mga nababasa ninyo online. Ano po in particular yung mga yan? Sige, kasi baka marami pang magtatanong tungkol doon. So, dumating kami alas 6, tapos nag-sitting na kami. Dumating po si Presidente mga after 30 minutes. Nag-welcome remarks po ang ating speaker. Prinisinda po natin yung resolution of support. Nag-acceptance po yung Presidente at syempre, he was very touched at saka malaking bagay po sa kanya na may suporta po yung House of Representatives. Ano klase suporta? Ano ang suportado niyo ba talaga? Eh kayo pati mga kaplastikan nyo, dinala nyo sa Malacanang, mga walang ya kayo. Suportado nyo, sinabi ng Presidente na itigil yung impeachment. Marami tayong problema. O nasaan yung suporta doon? Hirap po talaga pagka yung talino napunta lahat sa baba, sa ilalim ng ilong, naging balbas po lahat. Hindi ko sinasabi matalino tayo dito. Naku po, hindi po tayo matalino dito. Maraming mas magaling. Ano ba naman si PH update? Wala man ho tayo sa kalingkingan ng mga mahuhusay na vlogger dyan. Baka ano lang tayo, dumi sa kuko, ika nga. Pero ginagamit lang natin yung ating sentido común. Matalino tayo kay Kong Ortega. Hindi, baka matalino ho sa atin yan. Pero hindi niya lang ginagamit yung kanyang sentido común. Siguro di niya ginagamit. Kaya nagmumukha lang siyang anga. Yun ang atin dito. Pero kung sakaling gamitin niya, malamang, lalabas siyang kikinang yung mga balbas niya. Okay. Pagkatapos po ng dinner na, nag-dinner kami, Namimiss ko na si Kong Hun. Gusto ko ngayong araw na to si Kong Hun marinig ko. Check ko nga. 30-40 minutes. Gusto niyo malaman yung menu? Oo, syempre, why not? Yung timing lang, sir, parang after ma-file yung 2 impeachment complaints dito sa House. Hindi, normal yun na ganun talaga yung iisipin. Pero halos 2 taon na po na tinatry namin na magkaroon ng small get-together. Hindi lang sa Christmas. Actually, nung first year ko, meron po kaming ganun din. May small gathering kami. Pero yung sumunod na taon, wala po. Kasi nga, medyo sobrang busy po. At least nakasingit po ng schedule ngayon. Pero hindi nga po napag-usapan yung politika eh. More on ng nasabi ng ating Pangulo. Kung ano yung mga trabaho na ginagawa ng legislative, ng eksekutibo, magtrabaho lang tayo. Basically, umikot pa rin po dun sa statement, sa speech niya na binigay. Walang reiteration Paano yung tinex? Hindi niyo napag-usapan yung tinex niya sa inyo? ng text message supposedly na Wala po. Yan. Wala. Wala. Okay, and then ano yung status na, sir, ng impeachment complaint so far? If you would know kung na-refer na po or na-i-transmit na sa Office of the Speaker and your thoughts on the impeachment complaints filed so far, betrayal of public trust, and dun sa impeachment complaint filed by the Makabayan Bloc, parang mostly based on the yung mga napag-usapan sa hearings ng House. Confidential funds. Yes, opo. Hindi ko pa po nabasa actually kasi nga medyo galaw-galaw dito sa House eh. Pero nothing against mga final nila na impeachment. Karapatan po nila 'yon. Dapat nilang gawin 'yun kung gusto nilang gawin, if they see it fit na they will file the impeachment. Pero yung status niya po hindi ko Sorry. Hindi Tensyonado ko, Brad, Huwag kang mag-alala. Kahit anong sabihin mo dyan, walang tatama, sigurado ko. Walang tatama dyan, walang maniniwala. Ngayon, ang tanong dito, may plano pa kayo. O gusto nyo pang sundan yung press connect. Araw-arawin nyo. Sarap pakinggan ng mga kasinungalingan, mga panluloko nyo sa taong bayan.
Ha? Wala nang problema. Yung confidential fund, tinutukoy yun natin panlulokot kasi nungalingan yung confidential fund, ha? Ayusin nyo ho. Ayusin nyo ho yung mga linalatag nyo sa ating mga kababayan. Kasi kung iniisip nyo, sambayan ng Pilipino, hindi ho nag-iisip. Hindi lang naman ako nag-iisip dito. Kung mali sinasabi ko, babanatan din ako sa buhay. Di ba? Baka, yun nga lang, bawang, yung sinigang. Hindi ko sinabing sinigang may bawang. Di ba? Yung bawang, siyempre magigisa ka pa ng ibang mga ulam. Pero wala nang bawang. Di marunong magluto si PH. Ano ba yan? Hindi ko pa po alam yung status niya. Basta na-receive na po siya ng Office of the Secretary General. So, abangan po natin. Meron pa tayong 2 linggo dito sa House. So, yung impeachment na final po niya, hindi ko pa po talaga nabasa. Actually, based lang po sa mga Anak ng toko, tanga ka ba? Ba't kailangan pong basahin? Ang laman nun, lahat na napag-usapan nyo, dyan sa Committee on Good Government, hindi mo na kailangan basahin. Ha? Doon nang galing lahat yun eh. Anak ng toko. report niya pag nakikita ko sa Twitter. Ang hirap pag hindi mo tinitignan yung nagtatanong sa'yo. Parang may mali eh. Ang hirap pagka iniwan ka sa ere ng mga kasama mo. Yun. Sir, just going back dun sa mga napag-usapan dun sa fellowship, hindi rin na-tackle yung mga Quadcom hearing, mga hearing ng House on the OVP funds, and sa pag-decision niyo po sa impeachment complaint in the future, if ever, i-consider niyo po ba yung thoughts ng mga religious groups po? Ang sinabi po ng Pangulo is hindi na nga daw po nanonood ng tao ng Netflix. So pati daw siya napapanood niya na rin po yung ginagawa namin. Hanggang dun lang po yung nasabi niya tungkol dun sa ano. Sabi ko nga po, nothing too political, nothing too specific po yung sa dinner. Ang hirap talaga. Pwede bang sa susunod dito kay lahat? Para mas maganda yung ano natin. Thank you. Yung alin? Religious groups, thoughts ng religious groups, will it be part of your consideration? Oo naman po, lahat naman po ng sektor kasi nga po as a legislator, syempre po pag policy driven kayo, legislative ang trabaho nyo, you will consider po lahat ng boses ng lahat ng sektor, not only the religious sector, syempre yung business sector, yung urban poor, halos lahat po yan, tatamaan po yan. Pero, again, at the end of the day, kailangan po may consensus kasi nga po, iisa po ang goal naman natin dito sa House of Representatives. Syempre, ituloy po yung ating mga ginagawang trabaho. At again, yung consensus din po ng lahat, importante rin po yun. Not only the congressmen and women, but all of the sectors, not only religious sectors. Thank you. Big Simintak from Net 25. I need to ask this question as follow-up doon kay Vivian regarding doon sa opinion ng religious group. Sir, being with the majority, naglabas nga ng statement ng INC na in full support doon sa posisyon ni PBBM Naku po. regarding doon sa impeachment na dapat ang atupagin ay yung mga mahalagang problema ng ating bayan sa halip na impeachment. So ano po ang reaction po ninyo with regards to that statement of INC? Sabi mo nga kanina, Kuya Vic, may ilalabas na official statement po yung mga kapatid po natin sa iglesia. Siguro maganda Kapatid. rin po na mabasa rin yung magiging official statement nila. Kasi yung mga napanood ko po na sa social media, baka taken out of context. Pero ganun pa man, medyo Ay, kay Sir Jen at Sir Nelson, taken out of context daw kayo. Ako, ayoko nag-i-splice dito. Gusto ko pinapanood yung buo para maayos talaga. Taken out of context ba yon? Yung sinabi nyo na nakinig kayo sa sinabi at naniniwala doon sa sinabi nitong si President Marcos na hindi makakabuti, napakaraming problema, tigilan ang impeachment kay VP Sara. Taken out of context ba yon?
Medyo klaro naman po yung mga napanood ko eh. Parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the president. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre, nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. At alam po natin na yung isasagawa nilang prayer rally is talagang pong pagpupulong at pagsasama po para sa ikagaganda naman po ng bansa. Wala naman pong O, yung ano, no to impeachment, no to... O, gusto niyo marinig yun? Brad? Ako kasi sasama ako yan, no to impeachment. Di ba ganon? Placards, no to impeachment. O, go PBBM, no to impeachment. wala naman po yata ang religious sector ang gagawa po ng rally na sa hindi po ikakaganda ng ating estado ngayon. So, nirerespeto po natin yan, but again, hihintayin din po natin yung official statement kasi sabi nyo nga po baka mas maganda na mabasa po ng kompleto. But again, maayos naman po yung base po sa mga nabasa ko, sa mga napanood ko, maayos naman po yung pagka-relay ng mensahe po ng Iglesia ni Cristo. Nakakatakot ho dito sa mga pinagsasabi nitong mama na to. Di ba? Wala naman religious group na lalabas ngayon na hindi gusto na maisaayos o manawagan para siya kabubuti ng ating bansa. O sino kayang sanhi? Bakit napasama? Di ba kayo nagtatanong doon? Bakit merong nananawagan na dapat mapabuti ang ating bansa? Sino kaya may pakana? Bakit nagkandalit sila itong bansa na to? So, makaka-affect, may bearing ba yun doon sa nakasampang impeachment? Yun po kasing sa impeachment, kahit sino pong sektor, maari silang maghain eh. So, ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yung aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po. Ano ba trabaho nyo? Ano ba trabaho nyo bilang congressman? Naghanap ng ebidensya kay VP Sara, ngayon talagang dire-diretso ang pagtanggal kay VP Sara, impeachment. Ano bang ginawa nung Committee on Bad Government? O, naghanap ng ebidensya. O, pinag-uusapan sa COA, pinagpilitan pa rin nila. Di ba sabi ng mga eksperto, pinag-uusapan pa sa COA yan. Hintayin nyo matapos COA. Then yung naging resulta ng investigasyon ng COA kasi ikaw congressman, hindi ka auditor. Ikaw di ka nagtrabaho sa COA, wala kayong alam sa pag-audit, ba't nagbibida-bida kayo? Yun ang problema natin dito. Po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Okay, thank you. Okay. Maraming salamat. Ito talaga si Kong Ortega. Kaya pala hindi ko kasi tinapos tong natin na to kahapon kasi nayamot po tayo dito sa mama na to. Hindi ko natin malaman kung saan nanggagaling yung mga sintido kumun niya. Nagpunta ho sa tiyan at sa baba lahat ng utak niya. So always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Kung Ortega, ang wish ko lang sa iyo ngayong Pasko, ay malapit na Pasko. Baka naman, di ba? Mabilis lang ho yan. Patapos na ang ating video, di ba? Mabilis lang yan. Wish ko lang kayo ngayong Pasko, magkaroon ka ng kaliwanagan ng kaisipan. Para dun sa mga kasama mo dyan na malaman nyo na yung mga pinaggagawa nyo, ay siya bagay, para nga naman pala sa interest niya. So always, mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.